to share this occasion with you, with our partners from the government and private sectors and from the civil society organizations. First question. Hi, Ma'am. I am Buntag. Ma'am, it has been part of the OVP's traditions. Ma'am, it has been part of the OVP's tradition to recognize the efforts of all sectors in terms of public service. Ma'am, gaano po kahalaga na patuloy natin makaunlad ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon po? Oo, ito yung yearly, ang pasidungog ay yearly tradition namin sa Office of the Vice President. Nagsimula noong 2023. Dito nagbibigay kami ng report kung ano yung mga accomplishments ng Office of the Vice President para sa isang taon. At dito, pinapasalamatan namin ang mga partners namin na galing sa government and sa private sector, kasama na ang mga CSOs at non-government organizations. Dahil hindi namin magagawa lahat ng mga trabaho at kailangan namin gawin para sa serbisyo sa ating mga kababayan kung wala yung mga partners namin. VP, in relation to this now, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners na nagtindindi, healthcare providers ang nasasabi, we are willing to partner again with OVP if given a chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapan ng OVP sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga Pilipino. So, nagpapasalamat kami sa kanila, no, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kami medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President. Kung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Kaya matitigil yung medical and burial assistance. Pero masaya kami dahil nandiyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially dito na sa mga GD area naman? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung feeding program natin, ang pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng iba pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto na nakikita nyo ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos ng 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, VP. Magkano po yung hihingin na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon
para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. One follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Congress. Last follow-up on this topic lang. Makaharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nanghihingi ng additional funds for next year? Ang Office of the Vice President, oo. Ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung schedule. Wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So, mahirap sumagot kapag hindi natin nakikita kung may conflict yung schedule. But definitely, haharap yung Office of the Vice President sa pagsumite ng budget namin. Yun. Next question, Arjun from Motor TV News. From Buntag VP. Ma'am, with the same margin, ma'am, will propose niyo na 2026 budget in 2025. Meaning po ba na retain lahat yung mga programs and project na mapatupad next year? At ano po yung nangyari dun sa mga partners natin dun sa mga slash or reduce programs in 2025? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa Pansarap ay nabigyan na sila ng aviso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at wala na rin yung budget ng Pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership sa kanila. So, expected ma'am na for next year, the same projects pa rin yung napakasama ng OVP. Wala na Yes. Wala kaming madagdag na projects for 2026. Tutuloy pa rin lahat. Nung nakita nyo, maliban lang sa Pansarap at saka sa medical and burial assistance. Any other questions on this matter? Ang project ko po ay kinalaman po sa case to me from Any other questions with the institutional topic? Let's move with the next topic. Yeah. Next topic. You earlier mentioned in an interview na you are, para iterate na lang yung comment niyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorse in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basihan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron din bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan masakin, kailangan sirain, ibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming
madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up